Oy, good day mga kamots. Welcome back to our YouTube channel. Kayo ba ay madalas mag-drive ng mga motorsiklo sa sasakyan pero walang dalang lisensya? O di naman kaya ay nakalimutan ang mga documents ng mga sasakyan o motorsiklo tulad ng ORCR? So ilan lang yan sa mga violation na akala natin ay simple lang pero napakalaki pala ng penalty at fines. Kaya naman sa video natin for today mga kamots ay pag-uusapan nga natin ang pinaka-latest and updated fines and penalties ng mga violations na yan under LTO in associated with MMDA. Okay, so magkano nga ba ang mga penalties and fines ng mga violations kung sakasakaling nga mahuli kayo ngayong taon na to, 2025. Kaya naman wag na natin patagalin pa yan, simulan na natin. So disclaimer lang mga kamots, itong mga fines and penalties na isa-share ko sa inyo base sa inilabas na panibagong listahan ng mga penalties and fines na mga violations under LTO and MMDA ngayong 2025. So napakaraming violations. So pinili ko lang mga kamots yung mga ilang mahalagang violations, most and common na nangyayari sa atin, lalo-lalo na sa kalsada. So ano-ano nga ba yung mga violations na ito at magkano nga ba ang mga penalties and fines nito ngayong taon na itong 2025. So unahin na natin mga kamots yung driving without a driver's license. Kapag ka nahuli kayo ng nagdadrive ng mga motorsiklo, sasakyan na walang dalang valid driver's license, so meron po itong kaukulang penalty na 3,000 pesos with 1 year disqualification from getting a license. Pumunta sa mga estudyante mga kamots na nagde-drive ng student permit pa lang ang dala, wala pa talaga yung actual driver's license. So 3,000 po ang penalty niyan, and then plus 1 year disqualification sa pagkuha mismo ng driver's license. So hindi tayo makakuha ng driver's license for 1 year kapag nahuli tayo nagmamaneho ng sasakyan o motorsiklo nang walang mismong driver's license. Pangalawa mga kamos, kung sakali man meron tayong dalang lisensya pero paso naman o expired, so ganun din ng penalty. So 3,000 pesos pa rin ang penalty. Pangatlo mga kamos, driving without carrying driver's license. So kung meron nga tayong driver's license pero nakalimutan naman natin and hindi naman natin dala, so 1,000 pesos po ang penalty niyan kapag nahuli tayo ng LTO or MMDA. Lagi nating i-check mga kamots yung mga lisensya natin. So pang-apat mga kamots, reckless driving. Ano nga ba masasabi mga kamots kung ikaw isang reckless driving? Palipat-lipat ka ng linya, nagde-drive ka under influence of alcohol. So lasing ka mga kamots, no? So pwedeng pumasok yun sa reckless driving. So magkano nga ba ang mga penalties niyan? Sa unang offense, 2,000 pesos, second offense 3,000 pesos, third offense medyo malaki-laki ito mga kamos, 10,000 pesos with the license suspension kapag nahuli kayo sa ikatlong pagkakataon, reckless driving. So pang-lima, most applicable to sa mga nakasasakyan mga kamos, no? So driving without a seat belt. So yung driver and then yung passenger, so parehas hindi naka-seat belt. So ang penalty po niyan 1,000 pesos sa first offense, 2,000 pesos para sa second offense, and then 5,000 pesos para sa third offense. Maigi na kapag sasakay tayo sa sasakyan, mapag-grab man yan o sarili natin sa sasakyan, always check our seatbelt mga kamos kung nakakabit ba para iwas huli tayo mga kamos na. So pang-anim, ito applicable naman to sa mga nakamotorsiklo. So driving without proper gears like helmet mga kamos na. Lalo-lalo na kapag nahuli kayo na nag-drive ng motorsiklo na naka-shorts and then naka-chinelas lang, lalo-lalo na sa EDSA kung saan madalas pumupwesto yung mga tauhan ng NMDA and then mostly ng mga HPG and then sometimes LTO. Okay, so sa first offense 1,500 pesos, second offense is 3,000 pesos, and third offense 5,000 pesos, and then pagdating sa fourth offense, so pang-apat na pagkakahuli sa'yo is 10,000 pesos with the confiscation of your driver's license. Every time na lalabas tayo gamit ang ating mga motorsiklo, wag natin kakalimutang magdala ng helmet at isuot ito sa mga ulo natin. Minsan may mga nakikita tayo na yung helmet nakasukbit sa siko, minsan nakasukbit lang sa motor, hindi naman suot-suot. So kapag tayo na-tsempuhan at nahuli tayo mga kamos, maliwanag na 1,500 pesos sa unang offense, and then sa fourth offense, pang-apat na beses na tayo nahuli is 10,000 pesos po with confiscation of driver's license. Pampito mga kamos, unauthorized modification of motor vehicle. Ano-ano ba yung mga sample ng mga unauthorized modification ng motor vehicle?
So particularly sa motorsiklo mga kamos, ito yung mga nagpapalit ng open pipe, yung mga tambucho, yung mga maiingay. Ayan, so pwede naman talaga magpalit ng tambucho mga kamos, no? Pero kailangan pasok pa rin sa standard decibel ng LTO. Pag hindi, and then kapag nahuli tayo, so 5,000 pesos po multa niyan or penalty. Ano-ano pa yung mga unauthorized modification na pwede nating masabing violation. So halimbawa yung motorsiklo mo, so nakalagay doon sa CR is without sidecar pero kinabitan mo ng sidecar, mas unauthorized modification yon. So kailangan ilakarin mo muna paglalagay mo ng sidecar para hindi ka mahuli kung sakaling magkaroon ng checkpoint sa kalsada. Ano pa yung mga unauthorized modification, yung pagpapalit ng mga colorful headlight and then mga colorful turn signals mga kamos, no? So yung iba ginagawang kulay pink yung headlight, kulay red, ayan, so bawal na bawal po yun mga kamos kasi ang standard lang po na headlight is kulay puti. Kung hindi kulay puti, kulay dilaw. Yan lang po yung mga standard na kulay dapat na mga headlight na mga motorsiklo natin. No? Pagdating sa turn signals, dapat dilaw lang din mga kamos. No? Hindi tayo pwedeng gumamit ng kulay puti rin. So minsan may mga iba gumagamit ng LED na ilaw na turn signals na puti. So nakakasilaw lalong-lalo na pagka nasa likuran tayo. Bawal na bawal po yun mga kamos. 5,000 pesos po ang multa dyan. Pangwalo mga kamos, driving an unregistered vehicle. So nagdodrive tayo ng sasakyan o motorsiklo na hindi nakarehistro. So 10,000 pesos po ang penalty dyan. Pangsyam, driving without ORCR. Lalabas tayo gamit ng mga sasakyan o motorsiklo natin. Always check na lagi natin dala yung mga documents like ORCR, official receipt or certificate of registration ng mga sasakyan ng motorsiklo natin. Dahil kapag nahuli tayo mga kamos na hindi natin dala ito, so meron itong kakukulang multa na 1,000 pesos. So pang 10 operating colorum vehicle, private car man yan or public car, 200,000 pesos po ang multa niyan. And then kung sa bus naman, ang penalty po niyan is 1 million pesos. So tumataginting na isang milyong piso mga kamos, no? Number 11, obstruction of traffic. 1,000 pesos po ang multa diyan. So ano ba yung mga sample ng obstruction traffic? Halimbawa, specifically mga kamos, kapag nakasagabal tayo sa daloy ng trapiko, nagpark tayo sa isang side, nakakapag-cause na pala tayo ng traffic or nakakapagpabigat na pala tayo ng daloy ng trapiko sa kalsada. So 1,000 pesos po yung kapag natikitan tayo at nahuli tayo. So number 12, ito medyo may similar lang to do sa number 11 na obstruction of traffic. So illegal parking. So gaya nga sinabi ko kanina, kapag nag-park tayo sa isang side and then lalong-lalo na kung nakalagay dun no parking, so kapag nahuli tayo dyan mga kamos, 1,000 pesos po ang multa sa no obstruction. Kapag may obstruction naman, 2,000 pesos. So ano ba yung mga sample ng with obstruction na violation? Nag-park ka sa intersection. So bawal na bawal po yun. Pagpa-park sa driveway entrance. Halimbawa, nag-park ka sa driveway entrance ng ospital. Since emergency driveway yon nakamos, so bawal na bawal ka mag-park doon. 2,000 pesos ang multa. So pagpa-park na within 4 meters from the fire hydrant, kung saan dito nagre-refill ng tubig yung mga bumbero, lalo na kapag in case of emergency, tulad ng mga sunog. So wag nating haharangan yan mga kamos, within 4 meters. Wag natin magpa-park dyan. Motorsiklo man yan or sasakyan, wag tayo magpa-park malapit mismo sa fire hydrant. So nag-park ka sa driveway ng isang private establishment, bawal na bawal din po yan. Nakita na natin na nakalagay is no parking or tow away zone, so wag na nating subukan mag-park pa mga kamos kahit saglit lang, kasi pwede tayong matsambahan at mahuli, no? So 2,000 pesos po ang penalty niyan. Ang number 13 na tayo ng violation mga kamos, so counterflowing. So counterflow, alam niyo na yan mga kamos, so 2,000 pesos po. Penalty niya pag directly nahuli tayo na nagka-counterflow. So number 14 mga kamos, using mobile phone while driving. So applicable to sa mga sasakyan and then applicable din to of course sa mga nakamotorsiklo. Pwede kang ma-aksidente and pwede kang maka-aksidente na makakasabay mo sa kalsada. Bawal na bawal po yun mga kamos. So first offense, 5,000 pesos. Second offense, 10,000 pesos. And third offense, 15,000 pesos with driver's license suspension. Kung gagamit tayo ng cellphone, itabi muna natin yung mga sasakyan o motorsiklo natin sa isang safe na lugar and then saka tayo gumamit ng cellphone. So huwag tayong gagamit ng cellphone habang nagda-drive or umaandar yung sasakyan or motorsiklo natin. So bawal na bawal po yun. Number 15, smoke belching. So yung mga sasakyan na grabe, magbuga ng usok. So kulang na lang kulay itim na talaga yung lumalabas doon sa tambucho. And then applicable din to sa mga motorsiklo, mga kamots, no? So kapag nahuli tayo under dyan mga kamots, violation na yan,
So sa first offense, 2,000 pesos. Second offense, 4,000 pesos. And then third offense, 6,000 pesos po ang penalty. Yearly naman tayo nagpaparehistro mga kamos. Malalaman naman natin kung gaano na nga ba tindi yung usok ng tambucho natin. So doon pa lang malalaman natin at mapapaayos naman natin yan mga kamos. No? So huwag na natin hintayin pang humantong sa mahuhuli tayo na yung mga sasakyan ng motorsiklo natin nagbubuga ng mga may itim na usok. So bawal na po yan. So number 16 mga kamots, applicable to sa sasakyan o motorsiklo. So driving a motor vehicle without headlights, lalo na sa gabi. Sira man yan or hindi gumagana, palyado, so bawal po yan mga kamos, yung mga headlight na sira sa mga sasakyan at motorsiklo. So hindi naman ganun kataasan yung multa niya mga kamos, kasi 1,000 pesos lang yung multa niya. Pero mas maigi na lagi natin i-check yung mga sasakyan natin, mga motorsiklo natin, kung okay pa ba yung mga headlights niyan at hindi siya palyado, para iwas huli tayo. Number 17 mga kamos, no turn signals. So ganun din to, lagi din natin i-check yung mga turn signals ng mga sasakyan at motorsiklo natin kung gumagana pa ba. Kung may pundido na, kailangan palitan na kagad. So mas mababa yung multa nito kaysa sa without headlight. So 500 pesos lang po. Pero wag tayong pakampante mga kamos, no? Always check our turn signals ng mga sasakyan ng motorsiklo natin para na rin sa safety natin mga kamos at sa safety ng mga kasabay natin sa kalsada. So number 18, driving a motor vehicle without side mirrors. Ganun din, always check our side mirrors. Sasakyan man yan or motorsiklo, kung may basag na ba, kailangan palitan na. So kasi kapag nahuli tayo is 1,000 pesos po ang multa or penalty dyan mga kamos, no? So number 19, so overloading. Applicable po ito sa mga sasakyan and of course sa mga motorsiklo. So, sa mga sasakyan mga kamos, kung 6-seater lang ang upuan ng sasakyan nyo, so wag kayong lalagpas doon mga kamos. Kasi kapag nahuli kayo, may multa po yan. So 1,000 pesos per excess passenger. Sabihin, kada isang sobrang pasahero, so 1,000 pesos po yun. So kung sobra ka ng 5 pasahero, 3 pasahero, so agad matik 3,000 pesos po yun. So yung 1,000 magta-times yun sa kung ilan yung sobra mong pasahero. So pagdating naman sa motorsiklo mga kamots, so since dalawang tao lang talaga ang motorsiklo, nag-angkas ka ng isa pa, so 3 na kayo sa motorsiklo or 4 pa, ayan, so bawal po yun, overloading na po yun mga kamos, no? So 1,000 pesos din po ang multa niyan. And then again, kapag ilan yung dinagdag mo, magta-times din dun yung 1,000 pesos na multa. So kung dalawa yung dinagdag mo sa motorsiklo na angkas, 2,000 na kagad yun. So wag tayong mag-overloading mga kamos, no? Lalo na sa mga motorsiklo. So madalas nakakita ko, tatlo sila sa motorsiklo. Masuswerte lang sila mga kamos kasi hindi sila natsambahan. Pero pag natsamba kayo mga kamos, maliwanag na penalty po yan. Number 20, pares lang din to mga kamos dun sa number 8 na sinabi ko, driving an unregistered vehicle. So pagdadrive ng mga sasakyan ng mga expired ang rehistro, again 10,000 pesos po ang multa niyan. Dito na tayo sa last 3, pang number 21 mga kamos. So disregarding traffic signs, common to na nangyayari sa mga kalsada. So ano ba yung mga sample na disregarding of traffic signs? Number 1, beating the red light, o mga naghahabol ng makatawid sa kabila kahit napadilaw na yung traffic light, bawal po yun. No left turn, no right turn sa isang kalsada, and then nag-go ka pa rin, so bawal po yun. No left turn and right turn on a red signal. So ibig sabihin, wag kang mag-take ng left turn or right turn kapag naka-red pa yung traffic light, kasi bawal po yun. Disregarding traffic signs pa rin po yun. And then lastly, no U-turn. So magkano nga ba ang penalty niyan mga kamos kapag nahuli kayo sa mga ganyang violations ng disregarding traffic signs? So ayon kay LTO, 1,000 pesos po ang multa niyan. So pang number 22, so violations of provision of the Children's Safety on Motorcycle Act. Pag-aangkas ng mga bata na ang edad is mga 5 taon pababa, o yung mga batang hindi pa talaga abot yung motorcycle pedal, foot pedal mga kamos. So bawal po yun kapag nahuli tayo at natsambahan tayo ng LTO or MMDA man yan sa mga public roads. Penalty dyan or multa dyan mga kamos sa first offense is 3,000 pesos. Sa second offense is 5,000 pesos. And then pagdating sa third offense, 10,000 pesos po ang multa dyan with a suspension of driver's license for 1 month. Kung patuloy ka pa rin nauhuli ng LTO or MMDA na may angkas na bata, maaari na ma-revoke o mabawi ang inyong mga driver's license. So hanggat maaari mga kamos, huwag tayong mag-aangkas ng mga bata na hindi pa abot yung motorcycle foot pedal.
And then lastly mga kamos, failure to attach or improper attachment or tampering motor vehicle license plate. May kaugnayan to NCAP, most damaged man or tampered. So meron po yung kaukulang parusa or penalty. So 5,000 pesos po ang penalty dyan kapag ka nahuli tayo. Lalong-lalo na bawal ngayon yan mga kamos, yung tatakpan natin yung plaka natin. Kapag ka nahuli tayo dyan, 5,000 pesos po ang multa dyan mga kamos. So yan po yung mga ilan sa mga violations and penalties na bagong labas coming from LTO. So sana nabigyan ko kayo ng idea sa mga violations and fines na yan kung magkano nga ba as of ngayong year 2025. And with regards sa LTO amnesty sa pagta-transfer ng mga ownership ng mga second hand na motor na binili nyo, so I think malapit na ng ilabas yan ni LTO. So abangan nyo lang yan sa ating YouTube channel. I-update ko kayo tungkol dyan. So muli maraming salamat sa inyo. Stay safe, ride safe always.